Mga idol, isang masakit ngunit napakahalagang aral ang iniwan ng naging laban ng Gilas Pilipinas kontra New Zealand nitong nakaraang July 3. Matapos ang dalawang sunod na dominanteng panalo sa kanilang tune-up games, marami ang umasa na magtutuloy-tuloy ang momentum ng Gilas sa kanilang unang official game sa Window 3. Ngunit sa huli, bigong makuha ng Gilas ang panalo matapos yumuko sa New Zealand sa isang dikitang laban na umabot pa ng double overtime, 106-102. Pero wala nang oras para malungkot dahil mas mabigat na hamon agad ang naghihintay sa kanila. Bukas, makakaharap naman ng Gilas Pilipinas ang isa sa pinakamalalakas na national teams hindi lamang sa Asia kundi sa buong mundo, ang Australia Boomers. Kaya bago natin pag-usapan ang magiging laban na ito, balikan muna natin ng mabilis ang naging kasaysayan ng Gilas Pilipinas kontra Australia at kung ano nga ba ang maaari nating asahan sa kanilang panibagong paghaharap. Bago tayo dumako sa Australia, balikan muna natin ang naging laban kontra New Zealand. Sa totoo lang mga idol, kahit nauwi sa pagkatalo ang Gilas, marami pa ring positibong bagay ang maaaring makuha sa larong iyon. Nagpakita ng malaking puso ang Gilas Pilipinas at nakipagsabayan sila hanggang sa dulo laban sa isa sa pinakamalalakas na national team sa Oceania. Sa katotohanan, umabot pa ang laban sa double overtime bago tuluyang nakuha ng New Zealand ang panalo 106-102. Isa sa pinakamalaking naging dahilan kung bakit nanatiling dikit ang laban ay ang magandang ipinakita ni Kevin Kiambao, Juan Gomez Deliano, Carl Tamayo at si Dwight Ramos, ang mga youngster ng Gilas Pilipinas. At bagamat masakit ang naging resulta, ipinakita ng Gilas na kaya nilang makipagsabayan sa isang world-class na national team. Ngulit kasabay nito, lumabas din ang ilang bagay na kailangan pa nilang ayusin tulad ng turnovers, free throws at execution sa mga crucial possessions, lalo na sa overtime. At sana ay magsilbi itong malaking aral bago nila harapin ang mas matinding kalaban sa kanilang susunod na laro. Sa kabilang banda, pagdating naman sa Australia, isa ito sa mga pinakamatinding rivalries na nabuo sa FIBA Asia nitong mga nakaraang taon. Noong 2017, opisyal na lumipat ang Australia sa FIBA Asia at mula noon ay naging isa na sila sa pinakamalalakas na koponan kailagang harapin ng mga bansang Asyano. Simula rin noon ay ilang beses nang nagtapat ang Gilas Pilipinas at Australia sa iba't ibang international competitions. Pero syempre, kapag pinag-uusapan ng Gilas at Australia, halos imposibleng hindi maalala ang nangyari noong 2018 FIBA World Cup Asian Qualifiers. Ito ang laban na nauwi sa isa sa pinakakontrobersyal na insidente sa kasaysayan ng international basketball matapos magkaroon ng bench clearing brawl sa pagitan ng dalawang koponan. Dahil dito, maraming players mula sa magkabilang panig ang na-eject at kalaunan ay nagpataw din ng sanctions ang FIBA. Hanggang ngayon, isa pa rin ito sa mga pinaka-pinag-uusapang kabanata sa rivalry ng dalawang bansa. Ngunit, sa paglipas ng mga taon, unti-unti nang nagbago ang direksyon ng rivalry na ito. Mas nakatuon na ngayon ang dalawang koponan sa basketball mismo at sa kompetisyon sa loob ng court. Though, hanggang ngayon, bigo pa din ang Gilas Pilipinas makaisa sa Australia at worst is almost every matchup pa nila with this team ay tambakan ang nagiging resulta. At ngayon, isa na namang malaking pagsubok ang haharapin ang Gilas Pilipinas. Sa kasalukuyan, nananatiling unbeaten ang Australia sa Group A, habang ang Gilas naman ay bumaba sa 2 wins at 3 losses matapos ang kanilang heartbreaking loss kontra New Zealand. Kung matatandaan ninyo, nagharap na rin ang dalawang koponan noong nakaraang window kung saan nanalo ang Australia 93-66. Bagamat dikit pa ang laban sa first half, tuluyang lumayo ang Boomers matapos ang isang napakalakas na third quarter. Kaya sa pagkakataong ito, malaking challenge para sa Gilas ang makabawi. Isa sa pinakamahalagang dapat nilang gawin ay limitahan ang turnovers. Kailangan din nilang kontrolin ang rebounding laban sa mas matatangkad at mas physical na Australian squad. Bukod pa rito, kailangang maging consistent ang kanilang shooting mula umpisa hanggang dulo. Dahil alam naman natin na kapag binigyan mo ng momentum ang Australia, napakahirap na nila itong habulin.
Sa kabilang banda naman, may mga positibong bagay ding pwedeng panghawakan ang Gilas. Nakita natin kontra New Zealand na kaya nilang makipagsabayan sa isang world-class team. At hindi man sila ang paborito sa papel, pero sa basketball, alam nating walang imposible lalo na kung magiging disiplinado ang depensa, magiging maingat sa bola at mai-execute ng maayos ang sistema ni Coach Tim Cone. Kaya mga idol, sa tingin ninyo, makakabawi kaya ang Gilas Pilipinas matapos ang kanilang masakit na double overtime loss kontra New Zealand? O maipagpapatuloy naman kaya ng Australia ang kanilang unbeaten run sa Group A? I-comment ninyo sa ibaba ang inyong score prediction at kung sino sa tingin ninyo ang magiging X-factor ng Gilas sa napakahalagang laban na ito. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mas marami pang Gilas Pilipinas at PBA updates. Maraming salamat sa panonood at magkita-kita tayo sa susunod na video.